tatay. Oh, ito na. Binili ko yung kandila mo. 170 to, no? Opo. Ito, ibibigay ko sa iyo. 600 na. Hindi po. Masasabi mo kay Life Goes On? Maraming po salamat sa iyo. Ruel Fulleros YouTube channel. Life goes on. Hashtag tuloy ang buhay. Life goes on. Vito YouTube channel. Siya natitinangan sa bawat paghinga. So hello mga idol, welcome back sa ating channel ng Life Goes On version 2 Vito, no? So bakit nga ba ako nag-live ngayon kay Tatay Elmer, no? Kasi hindi ko na matanggap yung mga napabalitaan ko tungkol dyan sa isang vlogger na member ng Kalingap group na sinasabi na si Tatay Elmer daw ay nakulong, no? So ayoko naman na magsabi ng ganun kasi unang-una, pag nag-vlog tayo mga idol, dapat sabihin natin yung katotohanan lang po, no? Wala nang masama kung puro lang katotohanan dapat ang malaman natin, no? So kung halimbawa nag-i-spy siya dito, kasi nakita ko sa mga vlogs niya mga idol na ang ginagawa niya, nasa kotse siya tapos pinagmamasdan niya si Tatay Elmer na nagtitinda ng kandila, no? Pinaglalaban ko rin lang naman ang karapatan ni Tatay Elmer, no? Kasi parang hirap naman na paratangan natin siya na wala man dun sa issue ng kung ano ang binablog ng vloggers, no? So hindi ko na po babanggitin kung sino yun, panoorin nyo na lang sa kanyang vlog kasi nakikita ko parang may mali, no? Hindi dapat siya magbablog ng ganun na sabihin niya si Tatay Elmer ay nakulong, nahuli ng pulis, no? Actually araw-araw ko dito dumadaan sa kalsada na ito, nakakita ko ng pulis, nakikita ko si Tatay Elmer nagtitinda ng kandila. Ilan taon na kayo, Tay? 44 po. Oh, 44 na si Tatay, no? Kung tutusin, dapat respetuhin na lang natin si Tatay. Kasi 44 na edad niya, nagtitinda pa siya ng kandila. Ayan, oh. Hindi ba tayo naawa sa kanya? No? Na porket mayroon tayong issue dun sa anak niyang si Kuya Elmer. Elmer din po ba, di ba ang anak niya? Ay ganun na lang kung light-lightin at pwirakan natin ang pagkatao ni Tatay. No, Tay, ano masasabi mo? Magpaliwanag ka para naman makuha mo yung side mo doon dito sa ating Doon po sa nagumagawa ng kwento na nakulong daw po ako. Wala naman pong katotohanan kasi wala naman akong ginagawang masama. Ba't naman ako makukulong? O di ba po? Kasi ito walang hanap buhay ko pagtinda, walang umaga hanggang gabi. Ayan yung mga ni Tatay, oh, titinda siya ng kandila. Kaya nagugulat din niya ako doon sa pinapalabas niya kung bakit naisuhan niya ako nakulong. O diba? Titinda si Tatay ng kandila, formal siya na nagtitinda tapos gaganyan ninyo. Maawa kayo sa matanda, no? Kung kayo ay may issue kay Marian tungkol sa kanya nangyari dahil sa Kalingap Rob na na-vlog nga yan at na-bash nyo na rin ako doon, ay pansamantala po nating tanggalin yun, no? Kasi hindi lahat na halimbawa ang kasalanan ng anak ay kasalanan ng ama. Ang kasalanan ng ama ay kasalanan din ng anak. Mali po yun, no? May kanya-kanya tayong pagkatao. Tapos yung paratang naman kay Tatay, parang hindi ko man masigura din na ganun na lang, no? Na parati natin siya paparatangan. Naghahanap buhay yung tao, kawawa. Araw-araw ko nakikita dito si Tatay, pinagmamasdan ko. Pero kayong mga vloggers dyan na nakikimarites lang para tumaas yung mga viewers at channel nyo, bawa naman po kayo, no? Ako hindi ako nagpapataas ng channel ko, gusto ko lang makatulong sa kapwa. Pero pag ganito na may nakikita rin naman ako na pangit sa inyong mga vlog, ay magre-reaction ako kasi sino ba naman ang tao magsasalita ng gano'n na nakulong ang tao samantalang titinda dito ng kandila araw-araw, tuwing gabi. Anong oras po kayo natinda, Tay? Umaga po, alas 7. Oh. Pag-atid siya sa mga anak ko. Oh, ba? Ilan po ang anak niyo, Tay? Bali, 5 po yun. Oh, 5 sila. Tapos ganyan pa ang ating matutungayan, ano? Naghanap buhay si Tatay na marangal. Sana naman ang pakiusap ko dyan, yung nag-vlog, hindi ko nababanggitan yung pangalan. Sana naman, huwag ka na lang magmarites kasi nakikita ko sa'yo, napaka-marites mong tao. Kalalaki mong tao, marites ka, no? Hindi ka na naawa sa tao, nagtitinda na ng kandila sa simbahan. Tapos mag-i-spy ka pa, i-video mo pa, papakita mo sa public anong videos mo na ganyan. Pangit yun, kasi unang-una, dapat naghahanap buhay si Tatay ng marangal, respetuhin natin siya, no? Kasi marangal, mag-reaction po kayo kung si Tatay nagnakaw or may ginawang masama sa kapwa, no? Diba?
Di ba tay? O itay ako'y nandito rin lang naman sa loob ng simbahan. Yan, sa ano, yung mga gusto magsimba mga idol, nandito tayo sa St. John, no? Maganda dito magsimba. Every Sunday nagsisimba rin ako. Kaya nakikita ko yan, yung hard work ni tatay, no? Elmer. Ako'y nanahimik ng 1 buwan, 2 buwan kasi ayoko sanang makisawsaw na. Tulad nung na-vlog ko siya doon sa may tulay, ayoko na makisawsaw dahil nga nag-viral nga yan at ako'y binas nyo. Pero ngayon hindi na ako papayag na ganito na pati si Tatay Elmer ay gagawan nyo ng issue na keso na kulong, keso ganyan ganito, no? Huwag kayong ganyan para tumaas lang ang channel nyo, kailangan nyo gumawa ng issue. Pangit po yun, no? So ako, diretsahan na ako magtatanong kay tatay. Ito kaming dalawa. Nasaan po si Maria? Andun po sa bahay nila sa Magkakba. Saka yung anak ko. Okay, so ibig sabihin si Ate Marian tapos si Kuya Elmer nandun sa bahay. Sa bahay po ng mama niya. Mama niya. Okay, so maayos naman sila ngayon. Oo, ngayon po. Okay, no? Sundo naman po sila. Nung namatay po ang tatay ni Marian Tay, nagpunta kayo? Nagpunta po ako doon hapon. Pagkatilim na po, namuwi na rin ako. Apo. Pero ano man nasabi sa inyo ng nanay ni tatay ni ay nanay ni Marian? Okay man. Okay man po, wala nga po ano. Hindi man po nagustuhan. Opo, di ba? Di makagustuhan. Tapos dati kasi ang naging issue nyo yung tungkol sa pagrarugby, naalala nyo? Yung pong Na sinasabi nga sinasabi ni Mama ni Marian na nagrarugby nga raw si yung anak mo, pero wala man, di man nahuhuli yan sa akto. yun na nga po. No? So kung meron man sanang mahuli ang akto, mas maganda sana na mas mabigat na ebidensya. No, kasi sabi nga dun sa batay nga rin sa interview ni idol nating si Kalinga na meron sila dating yung bang distance na kasi ikinaso. Pero ang nangyari doon ay Hindi po sila pumunta. hindi nagpunta, no? So parang si Marian din naman kasi parang ayaw din naman niya, no? So ngayon nagsasama na sila. Yung tama po yun. Okay, oo, kasi may anak naman talaga sila mga idol na dapat talaga alagaan, no? So Para pong may kasama yung mama ni Mariam din. oo, kasi wala na baga siyang tatay na nakakawa, tapos may mga kapatid pa. Sino po buntis? Yung mama ni Mariam. O di ba, mga ni Marian ay buntis, no? May kasama na kami. Oo. Kaya sa totoo lang mahirap ang sitwasyon na nangyari kay mama ni Marian, no? Saka pamilya niya. So actually tayo nung naglapag si Kalingap ng Gcash number doon, isa ako sa tumulong. Ayoko na magpabanggit kung anong pangalan ko doon sa tumulong. Nag-Gcash po ako doon ng malaking halaga, pero hindi ko na po pinabanggit kasi gusto ko na tumulong ako na ganito na hindi nalalaman. So tay, sa ilang taon na kayo naggaganyan, nagtitinda? Matagal na? Matagal na po, may 15 years na. 15 years na si tatay, nakakawa talaga si tatay, no? Alam mo tay, mag-pray lang tayo sa Panginoon, no? Ayanan natin yung mga nagbabasa iyo, yung mga basta wala ka naman ginagawang masama ay hindi ka man mapapaano, no? Gusto ko ako. So, yun. Ano masabi mo tayo? Baka may shoutout ka pa para sa ating channel. Sa mga nanonood po sa amin, sa totoo lang po, hindi man po ako makukulong kasi wala man pong ginagawang kasalanan. Ito lang ang pagtitinda ko. Paano po makukulong yan? Magtitinda lang ang kandila. Kahit sa pulis, hindi rin naman siya masasabing gano'n at titinda nga lang si tatay ng kandila tapos pararatangan nyo pa, lalo yung mga marites na vloggers, no? Ayoko na magsabi ng mga pangalan nyo, kaya lang sa susunod na magbablog kayo, huwag kayo magtago, magharap kayo kay tatay. Kaya si tatay, harapin nyo, tulad ko. O diba? Lakas na loob bro, huwag yung itatago nyo yung mukha nyo, nasa kotse kayo, baka pukpukin kayo ni tatay. Hindi. Bait po ako. Mabait si tatay. Parang pinalalabas nyo na masamang tao si tatay, kaya kayo nagtatago sa kotse nyo, sa mga sasakyan. Huwag ganun. Kung gusto nyo talaga ng katotohanan, nandito si tatay, araw-araw yan, no? At hindi mo kailangan na magtago sa kotse mo. May CCTV camera ka pa sa kotse mo, natatawa lang ako sa vlog mo, gusto mo lang magpataas ng channel, no? So ayan mga idol, na-interview na natin si tatay, no?
napakabuting tao ni tatay, kaya huwag kayong gagawa ng kwento-kwento dyan. So ayan, kasi sa totoo lang mga idol, patay din ang tita ko. Shoutout ko ang aking mga kamag-anak niya sa Maynila. Dadating po ako dyan kasi sa huling lamay, makikipaglamay ako sa tsahin ko. Kaya magdaragdag ako ng kandila na pampapatirik ko. Pwede ba yan, tay? Pantirik sa ano pa tayo, no? So ito, tay, magkano lahat yan? Papakyawin ko na yan, tay. 10 piso po ang isa. O sige po, magkano po lahat? Isupot mo na. Bilang tulong ko na yun sa inyo yan, tay. O. Kaya lang, tingnan ko, baka may barya ako. Wala. Wala pera. 170 po. O yan, no? Bale, sanabi ni tatay, 170 ang kanyang ano dyan. O, no? Kanyang binibentang kandila. So, papakyawin ko na yan bilang tulong ko kay tatay, no? O, yan. Kasi alam ko naman na kailangan din ni tatay ng pera. No? Sana mayroon ako dito. Bukas yung mga anak ko. Oo. Sana mayroon ako ditong pera. No? So, dudukot muna ako mga idol. Sana may madukot ako. No? Sa base kasi sa naipangako kay tatay ay ito nga anak ng kalabaw, wala pa ata yung ano, wallet di ba? So ayan mga idol, hanapin ko lang muna yung ano, yung aking pera, tapos babayaran ko si tatay, bibili ko lahat yan, no? So tay, last words para sa ating vlog, ano sabi mo? Shout out mo. Shoutout po. Sana suportahan niyo si Life goes on. Life Goes On. Bito, yan, Bito. well. Okay. Ano? Maayos pa po ang ano, nangaral sa katulad namin mahihirap. Sana yung mga tumitira, huwag mo lang masama yung tao. Oo. At wala nang ginawa sa yung masama eh. Salamat tay. God bless you all. Bye bye.